Ang pakikinig ng mabuting balita tungkol kay Jesus ang tanging magpapabago sa akin. Ito ang pinaniniwalaan ko. Napakahalaga sa akin ng paglalakbay na ito. Walang katumbas na halaga dahil dito ko natagpuan ang tunay na kalayaan. Lahat tayo ay magkakaiba. Ang ilan sa atin ay handang tumanggap ng libreng regalo ng Diyos, ngunit ang ilan sa atin ay hindi pa. Napakatigas ng puso ni Renny, tila imposibleng mag-ugat ang salita ng Diyos. Tinakwil ako ng mga tao, hinusgahan nila agad ako na wala nang makapagbabago sa akin. Pero isang bagay ang alam ko, ang Diyos na nakakakilala sa akin bago pa man ako isilang ay may plano na para sa akin. Kailangan ko ng pera upang mapanatili ang aking pagkakapitan. Kaya sabi ko sa mga kaibigan ko, susubukan ko para sa parol. At lumabas na ako ng kulungan. Para saan? May gagawin akong trabaho para kumita ng pera. Sa paglabas ko, bala ko nang magnakaw ng bangko. Gumawa na ako ng mga plano at may kinuha na akong mga katulong. Tuluyang nasiraan ng loob ang magulang ko. Umiyak sila. Yung tatay ko nga di na kumakain, pero wala akong nararamdaman para sa kanila. Hindi ako naaapektuhan ng aking kapatid na lalaki, babae, ama, walang sino man. Magnanakaw pa rin ako ng bangko. Isang umaga, sinabi ng aking ina sa akin, "Rene, may gustong makita ka." May nakita akong binata. Akala ko isa siyang underworld guy. Pero nagulat ako. Sabi niya, "Praise the Lord." Parang bombang bumagsak sa akin. Dinala niya ako sa isang prayer meeting sa parehong bayan kung saan ako at ang aking mga kaibigan ay nagsagawa ng karumal-dumal na pagpatay. Habang lumilipas ang mga sandali, may nagsimulang mangyari. Sumuko ako. Masasabi kong ako ay parang buhay na alibughang anak. Umalis ako sa bahay ko, lumayo ako sa aking Panginoon. At noong nabubuhay ako sa hindi magandang sitwasyon, napagtanto ko na nabubuhay ako sa maling buhay, namumuhay sa makasalanang buhay. Ngunit ang aking ama ay may magandang tahanan. Bumalik ako sa katinoan ko. Bumalik ako sa lugar namin at naglakad pabalik sa aking tahanan. At ang aking ama, aking walang hanggang ama, ang aking Jesus, ang aking ama sa lupa, lahat ng tao naghihintay sila sa akin nang bukas ang kanilang mga kamay. Niyakap nila ako, hinalikan, tinanggap nila ako. Sa Hebreo, nababasa natin na katulad din tayo ng isang bilanggo. Ang mga bilanggo sa isang secure na bilangguan ay hindi lamang sila. Lahat ng nabubuhay sa mundong ito ay mga bilanggo sa iba't ibang kalagayan. Nabilanggo kayo maaaring para sa pagpatay, sa panggagahasa, marahil sa pagnanakaw. Lahat ng ito nagawa ko rin. Kung paano naging kaibigan at tagapagligtas ko ang Panginoong Hesukristo at ang pagtulong niya sa akin ay gayon din sa inyo. Nang magdesisyon akong sumunod kay Jesus, ibinigay ko ang aking takot, galit, sakit at bilang kapalit, binigyan niya ako ng buhay, kahulugan at kapayapaan. Nagsimula ako ng paglalakbay at ngayon ay kasama ko si Jesus. Malaya ang kalooban ko. Kilala ko si Jesus, nagtitiwala ako sa Kanya at iniligtas niya ako. Makikilala mo rin siya. Huwag mong hayaang lumipas ang pagkakataon.